Payapang ilog, lunti ang mga dahon, huni ng mga ibon. Ang sarap pala ng ganito. Ito ang una kong motocamping, walang plano. Biglaan na lang ako dinala dito ng tadhana. Hindi preparado. Ganun pa man, hindi ito naging hadlang para makamtan ko ang payapang kaisipan. Napakakalmado lang ng lahat. Nandito ang tunay na kaligayahan. Pupunta tayo ng Doña Remedios Trinidad sa Bulacan para sa isang one night na camping. Sabi bulubundukin daw yung location, talagang preserve yung pagiging nature nitong Doña Remedios Trinidad. Oh! Tiga na! Tiga na! Takbo agad eh! Muntikan na tayo dun kay ate. Hindi kasi lumilingon-lingon, tumatawid, tumatakbo pa. Di bale, wala naman nangyari. Pero nararamdaman ko muntikan na tayo madulas dun ha. Anyways, let's go back dito sa ating pupuntahan. Later malalaman ninyo kung ano yung lugar na ating pupuntahan. Sa ngayon hindi ko muna sasabihin. Ewan ko ba, medyo mahilig tayo ngayon sa touring eh. Tsaka sa ito, mga travel, especially when it comes to the nature. Yan ngayon ang ating trip. Para maisama ko na rin kayo, i-feature na natin dito sa ating content. So sa ngayon, di ko muna kasama yung anak ko kasi kanilang Christmas party na taon na ngayong araw yung schedule. Meron akong kasama, aking mga kaibigan. Nandun lang sila sa likod, nauuna ako. Hindi ko kasama yung aking anak. So siguro sa susunod. Alas 4 na ng hapon. Ay nako, ito na tayong rough road. Ayun o, rap na rap nga. Ay nako, awawang gulong. Bullshit, nakita nyo yun o, sa unahan. Nako po, baka may malalim. Ano mo yan? Susundan kita. Takot ako eh. Shit, maputik. Okay lang sana kung rough road, pero pag ganito maputik, talagang
Sinusubukan tayo ng tadhana, parang nung nagdinggalan. Ay nako, tapos din sana wala na. Oh my god. So ito yung sinasabi ni nanay kanina na rough road. Actually road naman talaga siya, rough lang. Siguro sa kalumaan na rin, katandaan. Bato naman na yun, hindi naman siya lupa. Ito na siya. Ay, dala natin yung ating bangus na pinaboneless at binili nating hipon. Ay, nako. Well, Bulacan nga talaga to. Nako, pasensya na ha, Bulacan nga talaga to. Ay nako. Ayun, natatanaw ko ng Pag-asa. Mukhang okay naman na dito. Ewan ko lang ha, kurbada eh. Ayun. Hindi pa pala, rough road pa rin. Ay, buti na lang di tayo naabot ng gabi. Oh shit. Alis na to, sa pagdaanan na natin to. Ilang beses na. Ang haba na ito. Itong literal na rough road. Hindi na to kalsada eh, nasira-sira eh. Ano na talaga to, lupa na. Kadalasan pagka ganito kasi ang daan, ibig sabihin maganda yung pupuntahan. I-apply mo sa buhay ng tao. Pag dumaan ka sa mga ganito, lubak-lubak, asahan mo ang kapalit naman ng isang magandang tanawin. Nagpapaka-positive eh, no? Ay nako, imagine yung gabi na to. Ay nako, flat. Kailangan natin magpalit ng motor. Ay nako, haba na ito. Actually mas matindi itong daanan na to kaysa nung nagdinggalan kami na anak ko eh. Tama ba itong lugar na pinupuntahan natin? Literal na rocky road. Fuck shit, ang haba. Gusto mo yan. Gusto mo yan, Kuya Jerk. Ay nako.
Bonito. Grabe. Oh God. Ganun ang motor. Ang bibilis nila. Naamoy ko na naman ang gastos pag-uwi. Palit gulong. Oh my God. Whew. Ah. Grabe ba to? Ito na yata. Ito na yata. Ay nako. Lapit na doon. Top adventure talaga, pre. Nako. May signal ba dito, te? Ulitin pa ba natin to? Kawawa gulong ko dito ah.
Madilim na. Woohoo! Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. We are the champions. Di na ako babalik dito. Tuntik na masira ang motor ko dun ah. Sumapit ang gabi, wala kaming dala kahit isang ilaw. Sinalubong kami ng pusa at mga aso dito sa campsite. Yung mga ilaw ng motor namin ang nagsilbing liwanag ngayong gabi. Hindi kami ready. Wala kaming ilaw. So, yun yung aming cottage. Tapos sa likod yung tent. Yung ilaw namin motor. Nakaandar ang makina. Nakaandar yung makina namin. Ayan. Kung naririnig nyo. Ayan. Next camping natin, siguro may ilaw na tayo. Order tayo sa Shopee. Ayan. Wala. Oras na para magpahinga. Morning. Nature vibes muna tayo ngayon. Andito tayo sa Triple P campsite dito sa may Norzagaray, Bulacan. Aga ko nagising kanina around 6 AM. Medyo nakainom lang kami konti dito. Tulog pa yung mga kasama ko. Ayun yung aming tent. Nakuha yung aking motor ngayon kasi charging tayo ng ating drone. Sarap ng gising pagka ganito. Maririnig mo yung agos ng tubig, yung paligid mo, nakikita mo, nature. Medyo nakaka-relaxing. Ayan. Ganda. Tapos ying! May pusa dito. May na pusa. Ying! Ayan. Sabi, no pets allowed, pero ang daming aso dito. Kasalubong natin na aso. Kagabi may pinakain tayo. May pusa. Ayan. Which is mas maganda talaga pagka may mga animals dito sa lugar. Nakakatuwa. Ayun. Ang dami din tao. Ayan nyo.
mamaya doon tayo sa ilog. Check natin kung ano. Maingay lang yung aking motor dahil lang charge tayo ng drone para mamaya makapagpalipad pa tayo. Ayan. Cute ng pusa oh. Ming! 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 Ayun ang cute. Mabait. Susikip. Gusto kong ampunin pero mas safe siya dito. Ming! So kampunin pero mas safe siya dito sa ganitong uri ng environment. Mamaya ikot-ikot tayo. Ayaw ka ba pagka ganito yung lugar na makikita mo? Ayun no. Yung tubig pala nito, ilog na to. Galing sa may ewan ko anong dam yun, Angat Dam. Ang ganun. Parang yun yung sabi kanina. Pero ayun no, tignan mo. Sarap magtayo ng tent siguro dito, tabing ilog. Sarap magtayo ng tent tapos gising kang umaga, yan yung bubungad sa'yo. Sino bang aayaw dyan? Diba? Kahit ako eh. Siguro pwedeng bakasyonan to, around mga 1 week, ganon. Iwas trabaho, iwas stress. Yun naman ang purpose kung bakit yung iba talaga nagka-camp na ganito, para medyo malayo sa stress ng buhay siguro, ganun, sa relaxation, para syempre for the whole week na nagtatrabaho ka or the whole month kailangan mo ng ano, ng pahinga. Ayan, ano, papahinga ka sa ganito, sarap. Diba? Ligo ka lang dyan, no? Ito, dito part na to mababaw. Kasi dun sa part dun, malalim. Malalim yun. Eh, hindi tayo marunong lumutang. Hindi tayo marunong lumutang. So, punta tayo sa bandaron. Tignan natin kung ano makikita natin. Tayo ka ng tent dito sa ilalim ng puno. Okay na yan. Oh. Gabi na kami dumating kagabi. Kaya enjoy lang. Kagabi kain lang tapos konting shot. Relax. Marinig nyo yun? Hindi ko lalagyan ng background music ha. Huni ng ibon, di ba? Sarap pakinggan nun. Parang nag-unwind sa ganito. Doon yata yung ibon eh. Sarap talaga pagka ganito, maaga ka nagigising. Sa tanghali mainit na, tulad ngayon mainit na. Ayan. Sarap. Mamaya uwi na tayo, balik na tayo sa pinanggalingan natin. Balik Cavite. Baka mo ako tulog pa eh. Mamaya gigising din yun. Sarap. Nakakaawa lang yung ano, yung pusa, pero mas safe siya dito eh, kasi maganda yung kapaligiran dito. Mas okay para sa kanya. Gustuin ko mang kunin eh, kawawa. Makukulong lang sa bahay yun. At least dito makagala-gala siya, nakakahanap siya ng pagkain. Kasi mga ganyan, hunter naman yan eh, mga pusa. Haba ng usapan natin, mamaya uwi na tayo. Siguro ito na yung last video natin. Konting montage. Tapos ayan, baba tayo konti. Tapos mamaya uwi na tayo. Echas ng aso, may echas. Hindi na ako maligo kasi ang habol ko lang naman talaga dito yung view, yung ganitong view. Upo lang tayo sa isang tabi, nanonood lang, ganyan. Feeling ko ito mga man-made na to eh.
Ang ganda, di ba? Ito lang naman makikita mo dito. Nothing more, nothing less. Ayos din. Balik na tayo dun sa ating tent. Gugutom na ako. Kain tayo tinapay. Tapos siguro hindi ko na kukunin yung mga shots later. Enjoy na lang dito nang walang ganitong camera. Tapos pag uwi, ayun, usap ulit tayo. Right? Maya back to reality na. Ang sarap pala nung ganitong nakikita mo. Tahimik, puro ibon, mga hayop. Kumbaga payapa, wala ka nang hihilingin pa. Ito yung pahinga na kailangan nating mga busy na tao. Ito. Wawa naman tong ason to. May mange siya, skin problem, mga parasite sa skin. May mange ang tawag yan eh. Wala tayong magagawa. Dito ka eh. Pero sarap mong tulungan sana. Kung sino man mga makakanood sa akin na veterinarian na magka-camp dito, hanapin nyo lang tong brown na aso na to. May mange siya eh. At kung kaya ninyong magamot, sana magdala na kayo dito ng panggamot sa kanya para maayos-ayos na yung kanyang kalagayan. Kawawa, mabait na aso. Mababait yung mga aso dito. Mababait. Ayan, si Brownie may mange. Kawawa naman. Ulit, kung may mga vet na magagawi dito at makapapanood itong aking vlog, dala na kayo ng gamot. Tulungan nyo to si Brownie para maging okay na yung kanyang skin problem. Kawawa naman. Mabait pa na aso yan. Ayan, tara, balik tayo sa campsite. Brownie, bye bye na. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Alright. Here we go again. Palis na kami dito sa Triple C campsite. First and last papunta namin. Ayan. Holy shit. Iniwi ko nga pala yung pusa dahil sabi ni ate na nagwawalis kanina pinapatay daw nila ang mga pusa dun nilalagay dun sa kabilang side ng ilog. Siyempre hindi naman makakasurvive yun, wala makakain dun. Nag-decide ako na ayun, sa box kunin ko na.